Father God, we bless your name. Glory to your name, God. Hallelujah. You are worthy to be praised, Jesus. You are worthy to be praised, God. Hallelujah. Look out the stars, call them by name. The God of all creation,
po kay Brother Chipwell na pangunahan niya po tayo sa opening prayer. Purihin mo Diyos sa gabi ito. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, Lord, dahil sa oras na to, nagpapasalamat kami, Lord, sa kalakasan, Lord, na pinagkalog mo sa bawat isa, sa protection na binigay mo, Lord, na upang makarating kami sa iyong bahay sa bahay. Salamat, Lord, sa bagong buhay, bagong kalakasan, Lord, na pinagkalog. Salamat, Lord, sa protection, Lord, na pangari ko na ikay papurihan, Lord, sa gabi ito, Lord. Mga Lord, sa aming pag-umpisa sa gawain mo, Lord, we pray, Lord, na patawarin mo kami sa aming nagawang mga kasalanan, Lord, sa isip, salita, sa gawa, Lord, kasi nasadya man ito, Lord, o hindi, Lord. Humihingi po kami ng kapatawarin na upang sa ganon, Lord, maging karapat dapat po kami tumanggap ng iyong pagpapala sa gabi ng Lord. Hayaan mo, Lord, na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy, Lord, na manguna, ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa, Lord, sa gagawin namin po sa Lord, that i-prepare mo po ang bawat puso, ang bawat buhay na narito, Lord. Turuan mo ang bawat isa, Lord, na maging isang tunay na leader mo, Lord. Maging, Lord, sa anak mo na gagamitin sa gabi nito, Lord. We pray, Lord, that nabigyan mo siya ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Gamitin mo siya ayon sa iyong kalooban, Lord. Magsalita ka sa pamamagitan niya, Lord. Yes, Lord. Upang sila, Lord, may buhos ang pagpapala sa gabi nito, Lord. Sa mga salita mo, Lord, na may babahag, Lord, pagpalain mo, maging kaming mga tamang na Lord, magiging at tatanggap ng iyong salita, Lord, at buksan mo ang aming puso at isipan, Lord. Hayaan mo na dumaloy ang pagpapala mo sa gabi nito, Lord. Yes, Lord. Magamit namin itong mga salita mo na siyang magpapalakas sa aming buhay. Yes, Maraming salamat, Lord. Patuloy kang kumilos sa bawat isa. Salamat, Lord, sa gagawin mo at gagawin pa sa buhay natin. Salamat ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.
Okay, magandang gabi po sa kanilang lahat. Sino po yung wala? Ito ba? Ay, oo, wala si Jen. Total, first time lang naman niyang mag-absent eh. Di ba? So, praise God. Ang sarap na magpuri sa ating Panginoon. No? Sa katunayan nga, bitin eh. Bitin ba yun? Okay. So, So ito po yung lesson 1 natin, how to overcome the world. Okay. And then, pangalawa, yun pong how to talk with God. Okay. And then, pangatlo, ito po yung last meeting na pinag-aralan natin, social life. So, sa ngayon, nasa lesson 4 na po tayo. So, bago natin ipagpapatuloy ito, meron munang announcement. If ever na, kasi pagkatapos ng meeting na ito, nasa lesson 4 na tayo, yun po yung sexuality. So, yung mga young people ba, meron na kayong purity ring? Naka-order na ba? Hindi naman yan, kahit naman hindi siya expensive, basta importante, meron lang na simbolo ng pagiging pure sa pamamagitan ng singsing. Okay? So, pwede na ba na ipagpatuloy natin ay tatalakayin na ni Kuya Excel yung sexuality? Okay, sa mga young people, okay na? So, ang pag-aaralan po natin sa oras na ito po yung lesson 4. Sabi po niya dito, the Word, okay, the fountain of life. Yan po yung pag-aaralan natin. Yan po yung lesson 4. Kaya, kung mapapansin po ninyo, napaka-importante po ng post-encounter dahil ito po yung tema natin na strengthen my steps. Kaya nga, ito ay follow-up lamang doon sa encounter para ma-maintain po natin yung fire na inilagay ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, I'm hoping na sa mga lessons na natapos na natin, ay kinakailangan mag-effort din po tayo kung paano natin i-apply sa buhay po natin yung pinag-aaralan natin. Though itong topic natin, madalas nyo nang napapakinggan, marami na kayong narinig patungkol sa the Word, pero hindi naman ang binubusog natin, hindi itong isip di ba? Hindi po yung para madagdagan yung kaalaman natin. Dahil alam na natin yan. Pero ang gusto ko pong mag-impact sa buhay po natin ay yung puso natin. Hindi ito. Kasi kung ito lang, marami na tayong alam. Kaya nga lang, kung minsan hindi nagiging balanse. Marami dito, pero dito, kulang. Di ba? Na kahit po mga fundamental teachings ang mga ito,
Pero kailangan talaga dito sa puso. Hindi na dito, marami na tayong alam. Marami na. Ang kulang lamang dito. No? So, ito po yung fourth lesson natin, the Word, the fountain of life. To start with our title, meron pong isang kwento na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po ay kwento tungkol sa kabataang lalaki na bumili ng isang mamahaling ticket sa shipping line. Okay. Sa barko. Okay? Kasi ito po yung tinatawag na katuparan ng kanyang pangarap para makapunta sa isang lugar. Kaya nga napakahabang paglalakbay ito na dapat niyang gawin dahil ito nga ang katuparan ng kanyang pangarap. Ibig sabihin, kahit very expensive yung ticket ng liner, pero binili pa rin niya yon kasi nga yun na po yung katuparan ng kanyang pangarap. So, sa kanyang paglalakbay, hindi siya halos kumain sapagkat ibinayad niya ang lahat ng kanyang pera sa ticket. Kumbaga, wala na siyang pocket money. Wala na siyang pocket money. Kaya, habang naglalakbay siya, hindi na siya halos kumakain sapagkat naubos na nga sa pinambayad niyang napakamahal na ticket para lamang matupad yung kanyang pangarap. Para sa kanya, dahil nga hindi niya kayang magbayad, no, sa kanyang kakainin. Dahil alam niyo naman, itong barkong kanyang sinakyan ay tinatawag na passenger ship or cruise ship. Okay? Ito po yun. Kaya alam niyo naman, siguro wala siyang pambili ng pagkain, kaya nga hindi na siya kumbaga tiniis niya na lamang yung kanyang gutom. So, subalit sa huling araw ng kanyang paglalakbay, dahil hindi na siya nagkakakain, nararamdaman niyang hindi niya na kayang tiisin yung kanyang gutom. Ito na po yung last day of his voyage. Hindi na po niya kayang tiisin yung kanyang gutom. Kaya ang ginawa niya, tumungo siya sa restaurant at sinabi niya sa kanyang sarili nung makarating sa restaurant, sinabi niya sa kanyang sarili, kahit maghugas na lamang ako ng pinggan, basta makakain lang ako. Kasi wala siyang pera eh. Kahit maghugas na lang ako ng pinggan, makakain lang ako. And then nung napansin siya ng isang waiter doon sa barko, laking gulat niya dahil kumain siya, umorder siya. Wala siyang ibabayad. Kumbaga, kung pagbabayarin siya, kabayaran na lang noon ay kahit maghugas siya ng pinggan. Okay. Laking gulat niya sapagkat yung waiter, sabi ko nga, hindi siya siningil. Hindi siya siningil. Kasi nga, sinabi niya, wala siyang pambayad. Okay. Pero, nung hindi siya siningil, nagtaka siya at sinabi ng waiter, wala po kayong babayaran. Sabi niya. Kasi yung binayad ninyo sa ticket ay lahat kasama na yung pagkain. Ilang araw na naglakbay, tiniis yung gutom. Nung huling araw ng kanyang paglalakbay, dahil hindi niya na maatim, hindi niya na kayang tiisin yung gutom, saka lang siya nag-attempt na pumunta sa resto, ang isip pa niya merong negative sapagkat order lang ko ng order, kapag hindi man ako makabayad, mabugas na lang ako ng pinggan. Anong tawag nila kanya?
Anong tawag niyo sa kanya? Di ba? Siguro nung nalaman niya na libre pala, dahil kasama na yun sa expensive ticket niya, ay siguro it all you can. Kahit kain siya ng kain kasi libre, kasama doon sa bayan niya sa ticket. Kanya lamang tinitiis niya yung huling araw lang na hindi siya nakatiis. Saka siya sumubok na pumunta sa restaurant, yung pala nagkamali siya. Alam niyo, maraming beses na tayo ay katulad ng lalaking yun. Do you have any idea with the story? Ha? Maraming beses, kung minsan katulad tayo ng kabataang lalaking yun. Bakit? Kasi, dito nga sa the fountain of life, kumbaga, ang salita ng Diyos, o mismo ang Diyos, siya ang bukal ng buhay. Kumbaga, meron tayong fountain of provision, meron po tayong fountain of blessing, nasa ating kamay na yan. At yan ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pagkamat nasa atin na ang bukal ng buhay, nakasama ang mga pangako ng Diyos, kung minsan kagaya pa rin tayo ng lalaki sa kwento, sapagkat nabubuhay tayong walang kasiyahan sa mga mabubuting bagay na galing sa Diyos. Kumbaga, ipinagwawalang bahala natin ang salita ng Diyos, kaya kung minsan, hindi natin nararanasan ang kanyang mga pangako at pagpapala. Just imagine, yung fountain of provision, libre pala. Pero hindi po niya na-enjoy yung provision na yon na galing sa salita ng Panginoon, dahil nga, hindi po niya ibig sabihin, hindi po natin binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Di ba? Ang salita ng Diyos, napakaraming pangako dyan. Kaya kung minsan, andyan na nga yung pangako, kagaya ng lalaking yon, andyan na yung provision, ayaw pa natin kumain. Kung minsan, tinitiis natin. Samantalang, the Word is the fountain of life. Alam niyo, kailangan natin mahalin ang salita ng Diyos. At kailangan din natin itong sundin ang kanyang mga iniuutos. Sapagkat katulad ng pagsunod ng kapitan sa barko, ito po yung kompas nito, di ba? Diba? Ganon. Pag nagkakayon, kapag ang nagiging kompas natin sa buhay ay ang salita ng ating Panginoon, mamumuhay po tayo na matagumpay at maraming pagpapala ang ating tatanggapin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, which is the fountain of life. Alam nyo, ang Biblia po, ang pinakamahalagang kayamanan na meron tayo. This is our very important treasure in life, the Word of God. Sapagkat bakit ko sinasabing most important treasure ang Word of God? Sapagkat sa Biblia, mayroon itong kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi lang yan, tinuturuan tayong pamahalaan ang ating pananalapi, tinutulungan din tayo sa paglukas ng ating mga suliranin man sa personal na buhay, suliranin sa pamilya, at maging ang emotion issue, andyan din ang salita ng Diyos. Kumbaga, lahat kasi ng solusyon na mararanasan natin sa buhay, nasa salita ng Diyos ang kasagutan.
Kaya nasabi niya, the fountain of life. Ang salita ng Diyos, bukal ng buhay. Sinasabi niya yan. Kaya nga, yung sinabi niya sa Joshua 1:8, okay? Tingnan. Mamaya ka. Sige, buksan mo. Ito po yung sinasabi ko kanina, na ibinigay sa atin ng Panginoon ang kanyang salita for a purpose. Tama po ba? Ibinigay po ng Diyos ang kanyang salita sa atin na merong layunin. Bakit? Ang layunin po niya dito, it is to be our daily guide by which we walk. This is the Word. And it is the measure of all our decisions and circumstances. So, tignan natin yung sinabi niya sa Psalm 195, 199, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, ito po yung tinatawag na salita ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yan, next, kung makikita pa natin, o yan, hindi nyo ba alam na kinasihan ng Diyos ang kanyang salita? Diba? Ang Biblia, na ipinasulat niya sa iba't ibang lingkod niya, mula sa iba't ibang panahon at kultura. Sinasabi niya dyan. Bakit? Upang makilala natin siya at ang kanyang mga pangako. Ngunit, papaano natin ito mauunawaan, gagamitin at isasapamuhay? Sa totoo lang, ayaw ng Panginoon na yung salita ng Diyos ay magaan lamang ang pagkilala natin sa salita ng Diyos. Gusto ng Panginoon talaga, bigyan natin ito ng importansya. Kung kaya nating gawin ang iba't ibang bagay sa buhay natin, dapat huwag po nating kakalimutan na magbigay ng panahon o magtakda ng panahon para ito ay bigyan ng panahon sa buhay natin. Sapagkat sabi niya, ang salita ng Diyos, ito ang bukal ng buhay. Amin po? Napaka-importante yan. Kaya nga, lagi kong china-challenge sa inyo, kinakailangan meron po kayong daily devotions. Di ba napakaliwanag naman sa sinasabi ng Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kinakailangan mabuhay din po tayo sa salita ng Diyos. Ganyang kahalaga. Kumbaga, itong salita ng Diyos, this is the food of our spiritual life. No? So dapat makalimutan na natin ang lahat. Huwag lang sana yung pagbabasa o pagbibigay ng panahon sa salita ng ating Panginoon Diyos. Okay. Number 1, how to approach the Word. How to approach the Word. Ano ba ibig sabihin itong approach? Parang papaano lumapit sa salita. Yan. Okay. Papaano lumapit sa salita ng Diyos. Kung makikita po natin, alam nyo, upang makatanggap po tayo ng mga benefits mula sa salita ng Diyos, kailangan matuto tayong magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. At doon sa ating pagbabasa o pagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos, meron po tayong mga kailangang gawin dito on how to approach the Word. Okay, number 1. Sabi niya, the right attitude.
if any one of us wanted to approach the Word, kinakailangan magkaroon po tayo ng right attitude. Ibig sabihin, tamang pag-uugali sa paglapit sa salita ng Diyos. Tamang pag-uugali. Ano ba ang ibig sabihin nitong tamang pag-uugali? Sabi niya dyan, yun pa, yan. So sabi niya dito, sinasabi po niya dito na we must realize that the Bible is the means through which God speaks to His beloved, the church, which is the church. So, ano po ang right attitude diyan? We must realize. Kinakailangan po nating isipin o unawain na ang salita ng Diyos o ang Biblia ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga minamahal. Ang iglesia, tayo yan. Okay? Di ba? Right attitude yan. Amen? Right attitude. Dapat ma-realize mo sana na ang salita ng Diyos, ito po yung paraan para ang Diyos ay makipag-usap sa atin. That means to say, if we have no time for the Word, ibig sabihin, hindi natin alam at hindi natin nakakausap ang Diyos. Di ba dalawang bagay yan? Kung gusto mo siyang kausapin sa pamamagitan ng prayer. Pero kung gusto mong kausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ito po yung tinatawag na vice versa communication na merong lahat kaparaanan. If we want to talk to God through prayer. But if we want that the Lord will talk to us through reading His Word. So ito po yung right attitude. Realize, isipin mo, unawain mo na ang Biblia, ito ang paraang ginawa ng Diyos para makipag-usap sa iyo. Amen? Next. Pangalawa, so, doon sa una, kailangan nating basahin ito. Bumalik ka, Sir, sa una pa. Ayan. So, ibig sabihin, kinakailangan nating basahin ito ng may interes. Dahil, bakit kinakailangan nating basahin na may interes? Kasi nga, the Bible, ito po yung tinatawag na means through which God speaks. So, gaano ba kataas yung level ng inyong interest sa pagbabasa? Are you interested in reading the Word? So, sabi niya dyan, next, kailangan mong, hilingin sa Diyos na buksan niya ang iyong, pangunawa. Katulad ng ginawa ni Jesus, dyan sa Luke chapter 24:45, na sabi niya, and He opened their understanding that they might comprehend the Scriptures. Yung pangalawang right attitude, yung una, you must realize. Right? The Bible is the means through which the Lord speaks. Pangalawang right attitude, you need to ask God to open your understanding. Ibig sabihin yan,
bigyan ka ng Panginoon ng sapat na pagkaunawa. Buksan niya ang iyong pangunawa. Nang sa ganon, lahat ng babasahin mo mamaya ay mauunawaan mo. Maiintindihan mo. Ganito ang ginawa ni Jesus. Sabi niya, and He opened their understanding that they might comprehend the Scriptures. Ito yung right attitude, amen? So, prior na magbasa tayo ng Biblia, ito rin po yung usual practice natin, ibang term yan, na we must ask God through His Holy Spirit or His Spirit para buksan niya ang ating pangunawa sapagkat ang salita ng Diyos is spiritual yan. Napakahirap intindihin ng isang limitadong pangunawa ng isang tao. Ibig sabihin nito, huwag po kayong magbabasa ng Biblia without asking first the Holy Spirit to open our understanding. Ginagawa niyo ba yan? O, pag nag-schedule ka, bukas ka agad, basa ka agad. Hindi po. That is not the right attitude. The right attitude, prior na magbasa ka, kailangan humingi ka muna sa Diyos. Hilingin mo ang kanyang banal na Espiritu na buksan niya ang iyong pangunawa. Amen? Kaya the right attitude In order to approach the Word, we should have the right attitude. Okay? So, ito ang pangunahing gawain ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi, kapag nabuksan nga naman ang ating pangunawa, ang salita ng Diyos ay nagiging ilaw. Ano ibig sabihin na nagiging ilaw? Ibig sabihin, mauunawaan mo ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Ano? At ito ay magkakaroon ng epekto sa buhay mo kapag naunawaan mo. Kaya pala kung minsan, bakit lagi akong nagbabasa ng Biblia pero wala namang epekto sa buhay ko? Hindi naman ako nababago, hindi naman ako lumalago. Yun pala, basa ng basa, hindi nauunawaan. Diba? Meron na pa ba kayong anong tawag dito? Na ganong mga sitwasyon na, bakit kaya lagi naman akong nagbabasa? Bakit walang growth? Bakit parang walang change? Yun pala, hindi niya naunawaan. Parang, in the name of Jesus. Basta masabi lang na nagbasa. Pero ang katotohanan, nagbasa, pero hindi naintindihan. Kaya kadalasan, kapag ganyan ang nangyari, nagiging walang impact o walang epekto yung salita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ito ay may mga prinsipyong, ang Biblia kasi, meron itong mga prinsipyo na magpapatnubay sa buhay natin sa araw-araw. Ano? These are good principles to guide us in our daily lives. Ano po? Kaya nga, napaka-importante. Dapat babaguhin nito ang ating paraan ng pag-iisip at pamumuhay kapag nagkaroon po tayo ng right attitude toward the Word. Huwag niyo nakalimutan ha. How to approach the Word? Number one, right attitude. Realize that the Bible, ano yun? Is the means in which God speaks.
Ano yung pangalawa? You need to ask God through His Holy Spirit to open your understanding. Nang sa ganon, matatanggap mo ang lahat ng benefits sapagkat nauunawaan mo at magkakaroon ng impact yan sa buhay mo kapag naiintindihan mo. Huwag lamang sasabihin mong nagbabasa ka nga, pero parang wala kang napupulot. Ibig sabihin, hindi mo nauunawaan. Pangalawa, meditation. Number 2 on how to approach the Word is through meditation. Ano bang Tagalog ng meditation? Magbubulay, bulay. Okay? So sabi po niya dito, ayan o, sabi niya, the best way to meditate on the Word is by asking yourself questions about the passage you are reading. Ito pala. Ito po yung the best way to meditate the Word. Kinakailangan magkaroon ka ng mga katanungan sa sarili mo, sa patungkol sa mga nababasa mong mga passages. Ito po, you can ask yourself, ito, meditation. Halimbawa, tapos ka nang nagbasa. Kapag tapos ka nang nagbasa, that is the time that you pause. Diba? Magpo-pause ka ngayon, tama? And then, ayun, nag-meditate ka, pinagbubulay-bulayan mo yung nabasa mo. Para magkaroon ng impact sa buhay mo yan, try to ask some questions about the passage you have read. Amen? The first idea is, what can this passage teach me? Nagbubulay ka na, no? Ano kaya ang itinuturo ng nabasa kong ito sa aking buhay? Ano kaya ang itinuturo niya sa akin? Diba? So, nag-i-start ka na, nag-meditate. Okay? Pangalawa, how can I apply what I have read? Oh, yung nabasa mo, pag meditate ka, ibig sabihin, i-close mo na yung book. Ginagawa mo lang, tinatanong mo yung sarili mo. Ano ba ang itinuturo ng salita ng Diyos sa akin, sa aking nabasa? Anong sabi pa niya? Papaano ko kaya maisa sa buhay ang mga nabasa ko? Diba? Meditation yan. Part of meditation. Hindi ginagawa yan, ano? Pagkatapos magbasa, nakita mo ito, ay, medyo napuyat ka, napapanampay mo ka. Wala nang meditation. So, hindi ganyan ang pag-a-approach ng salita ng Diyos. Kaya nga, tignan nila, mga young people, please be honest in my question. In your personal devo, ilang oras ang ginugugol nyo? Kung sasabihin nyo sa akin 15 minutes o 30 minutes, walang meditation yan. Ilang oras? Minuto? Sino sa inyo 15 minutes? 30 minutes. Uy. Ay baka below 15. 1 hour. 1 hour. More than 1 hour. Alam niyo, doon sa personal devo, kasama na doon yung prayer, kasama na yun yung reading the word and meditation. Amen. Another question, with what person do I identify the most?
Kinakailangan mo rin tanong yan. Magkaroon kayo ng idea, di ba? With what person do I identify most? Tanungin nyo rin yan. Sa sarili nyo. Or what is God trying to tell me here? Ano ba ang gustong sabihin sa atin ng Diyos sa nabasa ko? Di ba, mag-i-start ka ng mag-meditate eh. Di ba naman? This is on how to approach the Word. And so on and so forth. Alam nyo, ang pinakamatagal na part doon sa devo natin is the meditation. Kaya, hahaba yung devo mo. Oh. Sige, gawin niyo yan. Sulat nyo. Hahaba. Pero marami pang mga questions yan. Pero, itong mga sample questions na yan, para magkaroon lamang tayo ng idea. Kasi nga, sabi natin sa una kanina, the Bible is our greatest treasure. So dapat may interest tayo dito. Huwag tayong magbibigay ng mga tira-tirang panahon, tira-tirang oras, saka ka lang magbabasa kung wala kang ginagawa. What? Because the Word is the fountain of life. Amen? Okay. So, yan po yung sinasabi niya. Okay, next. Okay, umatras ka ba? Hindi ko na nailagay dyan eh. Okay, ito pa. Isa pa dito sa meditation, makinig kayo, makakatulong din sa meditation natin na humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu Santo habang inilalapat mo ang buhay mo sa kwento. Ha? Kinakailangan. Sapagkat bibigyan niya ito ng buhay at ito ang mag-uudyok sa iyong gumawa ng pagtatalaga sa Diyos. Tignan niyo, ang sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8, okay, dito sa Tagalog. Sabi niya dito sa Joshua 1:8, dito sa Tagalog version. Ayan. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dinidilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Anong sabi niya? Dilihin mo. Mababaw ito, ano? Yung isa, pagbulay-bulayan mo. Yan yung meditation. So, it is a command na huwag mong kaligtaang first, basahin. After reading the Word, what is next? Dili-dilihin mo. Pagbulay-bulayan mo. Okay? So, pagkatapos ng pagbulay-bulayan, ayan, sabi niya, the purpose of meditating on the Word is expressed in Joshua, dito naman English, sabi niya, but you shall meditate it, sabi niya, in it, day and night. Okay. Pagkatapos ng meditation, what is next? That you may obey or observe to do according to all that is written in it. Nakita ninyo yung sequence niya? Yung una, magbasa. Shortly after reading your scheduled chapter, i-meditate mo. At sabi niya dyan, pag in-meditate mo, yun pala, kung bakit mo iniisip sa pamamagitan ng mga questions kanina, para yun ay matupad mo.
magawa mo, no, ang lahat ng nabasa mo na naunawaan mo. Andiyan. Okay, ngayon, kung titignan natin, anong sabi niya? Obedience ang pangatlo. Tignan natin, next. Ayan. Sabi niya dyan, ang layunin kasi dito, kung bakit may meditation, ay magkaroon ng pagsunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos doon sa mga binasa mo. Pwede ring ang ideya ay hindi lamang tumanggap ng kaalaman o kabatiran, kundi ang salita ng Diyos ay kinakailangan tumagos sa puso at baguhin ang ating pamumuhay. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, tignan natin ha. Tignan nyo, the idea is not just to receive information. Kung minsan, parang ganito. Pag nagbabasa ka ng Biblia, pag meron kang like na nabasa, oh, ang ganda nito, yung na-discover mo, no? Pero just is only a sort of information. Pero, may mas mahalaga pa dyan. But that the Word of God penetrates our hearts doon sa mga passages na nabasa mo. Hindi lamang magpe-penetrate, sabi niya, it will also impact us, sabi niya, and change our way of living. Kailan nangyayari yan? Kapag naging tama po ang approach natin sa Word. Kaya pala, bakit ang tagal lagi naman ako nagbabasa? Walang change, walang growth, parang hindi nagpe-penetrate yung salita ng Diyos, parang walang epekto, walang impact sa buhay ko. Yun pala, mali ang approach mo sa salita ng Diyos. Okay, mga kapatid? Obedience, kagaya ng sinabi ni Santiago. Sige, next. Sabi niya, James explains it like this: but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So, kinakailangan pala that every time we go back in the Bible, meron at meron na utos na mababasa mo doon. So, kinakailangan, sabi niya dito, be doers of the word. Kailangan kung ano yung nababasa mo, ano yung napapakinggan mo mula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, hindi ka lamang sana tagapakinig ng sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Di ba pag nagbabasa ka ng Biblia, ito rin po yung kinakausap ka ng Diyos na nakikinig ka, di ba? Di ba sabi natin kanina, realize that the Bible is the means in which God talks or speaks. Oh, ngayon sabi niya, huwag na nating dayain ang ating sarili. Duduwa kayo lang rin din yung Biblia. Babasa ka ng peso, pero kapag wala namang obedience, what? Walang penetration sa life. Walang impact sa life. Walang change sa life. Walang growth sa life kapag walang obedience. Diba? So, how to approach the Word? Yan po ang tamang pag-approach o paglapit sa salita ng Diyos. Amen? Ang binibigyan po natin dito ng emphasis is the application. It is not just a sort of information. Masayang-masaya ka dahil marami kang nalaman, marami kang na-discover na ngayon mo lang nalaman, di ba? Di ba, excited ka? Doon na itong nabasa ko, Hindi lamang doon ka nagagandahan. Mas magagandahan ka sana kung paano mo ito isa sa pabuhay. Kaya nga, pangatlo is obedience. Number 1, right attitude. Pangalawa, meditation. Pangatlo, obedience. Letter D.
receptive heart. Ang ibig sabihin ng receptive heart or open heart, yung bukas na puso. Dapat maging bukas ang puso mo. Maging receptive ka. Sabi niya, ang receptive heart is one that allows itself to be taught. Amen? Ibig sabihin, yung receptive heart, yung open ka sa salita ng Diyos. Hinahayaan mo na ikaw ay turuan ng mga passages na nabasa mo. Yan ang receptive. Amen? We must allow ourselves to be taught. Okay? And laying aside all self-reliance. Kinakailangan, hindi dapat tayo mananangan sa ating sariling kakayahan. Amen? Sapagkat sabi niya dito, it is one that knows the value of the Bible and never stops learning from it. Hindi tumitigil na sa pagkatuto. Importante po yan, receptive heart. Do you remember the parable of Jesus? Yung 4 na klase ng lupa. The fourth one is the receptive heart. Ano yung unang heart? Kasi yung 4 yan, these are kinds of heart. Ano yung una? Nahulog sa may daanan. Diba? Ang sinasabi doon, yun po yung tinatawag na hard heart. Pangalawa, doon sa mga batuhan. Pangatlo, saan? Sa may mga tinik. At pang-apat, sa fertile soil. At iyan yung receptive heart. Diba? Alam nyo, ito po yung right way to approach the word. Kinakailangan magkaroon po tayo ng receptive heart. Ibig sabihin yan, panghawakan natin ang salita ng Diyos sa bawat araw. If we are receptive with the word, kinakailangan panghawakan natin ang salita niya sa bawat araw. At hilingin sa Diyos na gawing isang matabang lupa ang ating mga puso na kayang tumanggap ng mga binhi o salita ng Diyos. Kapag natanggap na yan at ipinanalangin natin na magkaroon tayo ng fertile heart, no? Anong sabi niya dyan? Mag-aani tayo. Magbubunga tayo. Tagilan? Kalimutan niya. Yung una, tagtatlong po. Pangalawa, 50. And pangatlo, 100. Pingsang daan. Sino yung nagbubunga? Receptive. Kaya pala maraming hindi lumalago kasi kahit nakakapakinig ng salita ng Diyos, kahit nakakabasa ng salita ng Diyos, hindi siya receptive. Meron pa yung dito sa gabing ito sa atin, imposible na sa tagal ko nang nag-preach sa inyo, hindi pa kayo natamaan. O pa nagpukul-pukul na. Ngayon, alam niyo, please do not defend yourself whenever na kayo ay natatamaan. Kapag natatamaan ka, that is your chance or opportunity to have a receptive heart na tanggapin mo na lang. Hindi yung, ako naman
Wala nang receptive heart doon. Di ba? Dapat hayaan mo na yung salita ng Diyos kumilos sa buhay mo. Magkaroon ka sana ng open heart. Tanggapin mo lang ng tanggapin. Masakit man, pero at the end, ikaw rin ang mag-aanit. Hindi lang tagtatatlumpo. Hindi lang tagsisingkwenta. Isang daan. Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin nun, magiging matagumpay ka. Amen? Yan po yung how to approach the Word. Ulitin natin. The right attitude. Pangalawa, meditation. Pangatlo, obedience. At ang pang-apat, receptive heart. Ginagawa ba natin yan kapag ina-approach natin yung salita ng Diyos? Saan tayo nagkukulang dyan? Yes. Kulang yung obedience. Okay. Kahit magme-meditate ka nga, kung wala mo namang obedience, ang gaganda ng meditation. Wow, Lord, ang gaganda. Pero wala namang obedience, wala eh. Meron ka ng right attitude, di ba? Okay? Pero wala ka namang obedience, wala eh. Ito namang receptive heart, napakahalaga din, di ba? Kahit yung salita ng Diyos ay pilit niyang pinapasok ang puso mo, pero yung puso mo naman sarado. Pangalawa, how to study the Word. Basic yan, ano? Pero hindi na dito yan. Dito na tayo ngayon. Noong mga unang panahon, mahilig tayo dito. Huwag na dito. Dito na ngayon. Hindi na bago ito sa inyo. Kinakailangan, hindi lamang magkaroon tayo ng sapat at maraming informasyon. Dapat aplikasyon ang importante ngayon. Hindi informasyon, aplikasyon. Amen? Now, how to study the Word? Paano pag-aralan ang salita ng Diyos? Alam nyo, ang lahat ng umahanap sa Diyos ay naghahangad na marinig ang tinig ng Diyos sa isang personal na pamamaraan. Sino bang naghahangad sa inyo na marinig niya yung tinig ng Lord? Amen. Grabe yung nangyari kagabi, ano? Hallelujah! Parang natinig pa ako kagabi. That is the time again na nag-speaking in tongues ako na medyo mahaba. Grabe, namamanhid dito ko lahat o kagabi, pati kamay ko namamanhid. Grabe. So, di ba, ulitin ko ano, ang lahat ng humahanap sa Diyos ay naghahangad na marinig ang kanyang tinig sa personal na paraan. Ang tinig ni Lord, ano? Lalo na kapag napakinggan mo yung audible voice. Samuel. Anong sagot mo? Awanak dito yung Apo Diyos. Ang kanawang makrig. Anong sabi ni Samuel? Here I am. Sabi niya dito, your servant is listening. Alam nyo, maaring mahirap paniwalaan siya na tunay na may interes ang Diyos sa atin na siya'y nasasabik sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang salita dahil gusto ng Panginoon na kausapin niya tayo lagi. Lagi siyang nasasabik.
Kaya nga, kagabi, hindi sapat yung mensahe. Gumamit na naman siya ng isang kapatid. Nagsalita na naman. English pa. Hindi lang English. Ano ba? Islang pa. Narinig mo yun, Sister Pamela, di ba?